Hello guys. So, nabitin ba kayo dun sa ating video number 2 kung saan nag-create tayo ng profile? Ngayon, ito na po yung pinakikintay na lahat. Mag-generate na po tayo ng voucher. Okay, so tara, generate tayo ng voucher. Okay, so nasa dashboard tayo. Sa pag-generate ng voucher, sa nakaraan na video, nag-create tayo ng mga profiles. So, ito po yun, yung pang 5 piso at pang 10. Ngayon, gamitin na natin siya in action. Okay, balik natin siya. Pupunta ka dito sa kaliwa, hanapin mo yung vouchers. And then, dito na yung mga profile na ginawa natin. So ngayon, itry natin mag-generate ng pang 5 pesos. Kung makikita nyo, 0 pa siya. Ibig sabihin, wala pang ticket o voucher na pang 5 piso. Ang gagawin natin is mag-generate tayo. So, makinig po ng mabuti para hindi natin ma-miss yung every little detail na ipapaliwanag ko. Okay, ito na po. Click generate. Okay, ito na siya. Sa quantity, ilan bang pang 5 pesos ang gagawin nyo? So, pwede tayong maggawa ng halimbawa ay 100 na lang muna. Ito yung pang 5 piso. And then sa server, dapat yung hotspot 1 or anything na hindi all. Sa user mode is ito kasing username and password. Pag ito yung ginamit nyo is 2 beses magta-type yung customer mo. So I suggest gawin mong username equals password para ang fill upan na lang niya is yung voucher. Ngayon, yung name length, ito na po yung number ng code kung ilan. Ang ginagamit ko ay 4 lang. Baka sabihin nyo mahulaan na ito. Nope, hindi siya mahulaan kasi meron pa tayong ibang criteria para hindi siya mahulaan. Okay, pili natin ng 4 or kung gusto nyo 5, depende sa inyo. And then sa prefix, ito po yung pwede nyo lagyan siya ng palatandaan kung pang 1 hour siya. So ang ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng 1H para pagkakita ko ng code, 1H yung nasa una niya. And then sa character, ito yung code na i-generate. Ang gawin nyo is random na ABC 2345. Ibig sabihin, ang i-generate niya ay letters with numbers. So it's very impossible na mahulaan nila yon. Yan. Ang profile, this is automatic kasi ito yung na-click natin, yung pang 5 pesos. 1 hour credit and 3 hours yung validity. Ngayon, ang time limit, okay, dito na po tayo makinig ng mabuti po sa part na to. Ang time limit is kung ilang oras ang para sa 5 piso. Kung makita nyo yung template natin, 5 pesos, 1 hour credit and 3 hour validity. Ang lalagyan natin dito is 1 hour kasi 5 piso lang siya. Ang format is 1H. Ayan, no? Pag hour is H. Pagka days is yung D. Depende yun. And yung time limit ay dapat less than validity. Ang validity, na-explain ko siya sa video number 2 natin na pa nag-post ang customer
at hindi niya naggamit or naubos siya within the validity na nakaset sa profile na to, automatic ma-expire yung kanyang code at need niya uling bumili. Sa comment, pwede nyong lagyan na lang ng date, generated dash 12 dash 05.2020. So ayan na, naka-ready na tayo. Yung data limit, it depends sa inyo, pero since lagi unlimited naman na binibigay natin sa ating customer, huwag mo nang lalagyan yan. Pero pwede man kung gusto mo, gawin mong 10 GB, pero ako hindi ko na nilalagyan yan. So yan, na-fill upan na natin lahat. Ngayon, review natin. Once nakita yung okay na, kiklik mo na yung generate. Yan, nagpa-process na siya. Tayo yung matapos yung processing. Ito yung moving progress bar. Pero okay na yan. Pwede nyo na yung i-proceed sa next step. After clicking generate, kung makita nyo na wala yung mga in-input natin, don't worry about that. Ang i-click nyo na masunod is print. Ayan na po. Kung makikita nyo, yan na yung mga code. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yan. Ang pangit lang dito is ang format niya is 3 hours 1 hour, pero ito yung validity, ito yung credit niya. So ayusin natin siya sa template editor na i-discuss natin sa ika-4 na video, kasi andon yung mga mahalagang topics na about configuration. Best dito is i-print muna natin siya ng PDF at i-save like 100 na PHP December 5-2020 and save na lang natin. Tapos yun, na-save na natin siya, na print na natin siya, pwede na natin siyang i-close. So yan, makikita nyo, ito na yung 100 na voucher na na-generate natin. And ganun din po sa pang 10 pesos, try natin mag-generate din para doon. So punta ka lang ng vouchers, hanapin mo yung pang 10 piso naman and mag-generate ka. Gusto kong quantity is 20 lang, kasi sample lang naman tayo hotspot, ito username is password 4, ang prefix is 3H kasi 3 oras siya, character is random ABC na may number para siguradong hindi mahulaan, and then yung time limit is 3 hours. Ang time limit is equals to credit, igagaya mo na lang dito, or kung paano mo dineclare siya sa sa iyong profile name. Yung data limit is sabi ko wag na natin lagyan, and then ang comment is depende sa inyo, generated minus 12-05-2020. Review kung tama, kasi minsan namimiss nila is 3 lang to, wala yung H, laging merong H yan. Okay, so yan na, generate na natin yung pang 10 pesos and print.
So yan, konti lang siya. Makita nyo, pangit pa yung voucher. Don't worry, sa next video natin, dun natin siya pagagandahin at i-edit. And itatama natin yung format nito kasi baligtad to. Kasi ito yung default ng Micmon eh. Print natin. And gawin natin, print natin as 20 para ma-print nyo balang araw siya. 20 na 10 pesos. Save. And close natin once na print na natin. And close natin to. And yan po, nasa user list natin yung mga codes na na-generate natin. Yan. So kung makikita nyo, yung comment na tinype natin is magagamit natin siya para ma-segregate kung gusto mong ma-view lang yung pag comment lang nakalagay, lahat ma-view. Pero pag kinilik natin tong 5 hours 1, lahat ng sa pang 5 piso is lalabas dito. Gusto mo makita yung pang 20, yan. Tapos show all mo na lang. Show all mo muna, tapos saka mo ulit piliin yung pang 1 hour. Yan. So yan. Para ma-reset lang to, itong profile, gawin mo na lang show all. Tapos pili na lang ulit. And then ayan, ganyan po yung ma-generate na voucher. Ngayon, try natin gamitin yung isa sa code dyan. Gagamitin ko cellphone ko para gamitin ang code na to. Okay, dyan muna kayo, gamitin ko lang. So it's 1HPS 76. Okay, na-type ko na siya. Ayun, nagkaroon na siya ng MAC address. Yung uptime, hindi siya lalabas unless matapos na yung yung time niya, or once na mag-pause. So try ko i-pause sa cellphone ko. Nag-pause ako. And yan yung uptime. Yan yung uptime niya. Okay, ngayon try nating i-check yung ibang capability nitong server. Hotspot active. Kasi naka-pause siya. Ngayon, i-login ko ulit. Ayan. Pag tinuloy ko yung oras, nakikita natin yung time left. Ayan. Kung kada refresh mo, makikita mo yung time left dito. Pag may nag-ask kung ilang time na yung natitira sa kanila, just go to the hotspot active. Okay, and once na ma-expire siya yung mga code, automatic siyang mabubura dun sa ating list ng voucher. Pero ito yung ginamit ko eh. Kung makikita nyo is 100 items pa siya. Once natapos yung code ko, magiging 99 na lang siya, and mapapupunta siya dito sa report, which is in advance na raw na siya. So yan, ito na po yung ating basic operation. Ngayon, nabitin kayo, no? Kaya mag-alala, sa susunod na video andon yung pag-i-edit ng
ng ating template, which is kasi mas maganda rin na nako-customize natin ang ating template based doon sa ating preference. And pag pumunta tayo ng dashboard or sa settings, then session settings, kung ano pala nakalagay dito, yun yung lalabas sa top of the ticket. Okay? So yan, abangan nyo na lang po ang ating next videos para sa wrap up at mga mahalagang info na pwede nyong matutunan, and sa araw-araw nyo paggamit ito, mas mamamaster nyo ang pagmamanage ng Micmon server pati sa mga sales. Okay? Lahat po nag-uumpisa sa beginner. So maraming salamat sa pakikinig, and subscribe to my channel kasi hindi dito matatapos ang aking mga ginagawang tech videos. Bye!